Masayang isinuot ni Lori ang medalya sa anak. Nasa ika-4 na baitang na si Hana sa elementarya. At naging consistent honor student ito mula pa man noon kinder. Pagkababa nila ng entablado ay mahigpit niyang niyakap si Hana. Congratulations, anak! Grabe, hindi ko sukat akalain na ganito karami ang award mo, ha? 3 medal tapos 4 na certificate. Ako noon, most industrious lang palagi ang natatanggap ko. Magaling ka kasing magturo, nanay. Kahit pagod po kayo sa trabaho, hindi mo pa rin po ako pinapabayaan. Alam mo namang mahal na mahal kita. Saan mo ba gustong kumain mamaya? Pwede po ba bumili na lang tayo ng cake at saka spaghetti? Birthday din kasi ngayon ni Lola Felisa. Para po sabay na lang namin ipagdiwang ang birthday niya at awarding ko po. O sige, dagdagan na rin natin ang ice cream. Mabuti naman at alam mo ang birthday niya. Nakita ko kasi yung lumang birth certificate niya habang nagliligpit po ako sa bahay niya. Kaya po nalaman ko. Mabuti naman kung ganun. Isusurprise natin siya ngayon, ha? Tayo lang naman ang itinuturing niyang pamilya, eh. Hindi na kasi siya binibisita ng kanyang anak. Nasa na po ba ang anak ni Lola? Hindi ko na rin alam, eh. Halos 10 taon ko nang hindi nakikita si Dorothy. Mula nang makapag-asawa siya, hindi na siya nakauwi sa lugar natin. Mabuti nga't nandito pa tayong dalawa na madalas nakakausap si Manang Felisa. Si tatay po, Nay. Uuwi po ba siya ngayong araw? Naku, hindi ko alam eh. Tsaka hindi pa siya tumatawag. Palagi na lang po siyang wala. Noong birthday ko, hindi rin po siya dumating. Hayaan mo na. Uuwi rin yun pag hindi na siya busy sa trabaho. Kahit abalaman sa trabaho, hindi nakakaligtaan ni Lori ang dumalo sa mahalagang araw ng kanyang anak. Pinupunan niya ang lahat ng pagkukulang ng asawa nitong si Billy. Sa gabi, isang waitress sa restaurant si Lori. Sa umaga naman ay nagtitinda siya ng pagkain na siya mismo nagluluto sa tapat ng paaralan ng kanyang anak. Sapagkat hindi sapat ang pinapadala ni Billy sa kanila. Minsan ay kulang pa ang sahod nito sa mga bisyo nito. Hindi na lamang nagrereklamo si Lori dahil madalas na nila yung pinag-aawayang mag-asawa. Kaya't na magkaisip na ang kanilang anak, ay mas minabuti niyang maghanap ng trabaho. Tuwing hapon bago siya pumasok sa restaurant, ay iniiwan niya si Hana kay Manang Felisa, ang matandang kapitbahay nila na nag-iisa na lamang sa buhay. Masayang tinanggap ni Hana mula sa tindera ang binili nilang cake. Agad na rin silang umuwi para sorpresahin si Manang Felisa. Lola! May surprise po kami sa inyo! Aba, ang dami niyo naman dala. At saka ang dami mo namang medalya. Ang talino mo talaga, iha. Happy birthday po, Lola! Aha? Paano mo nalaman na birthday ko ngayon? Secret po, Lola! Ikaw talagang bata ka. Napakalambing mo talaga. Ang dami nyo namang pagkain na. Dahil double celebration ngayon, kaya kailangan magpakapusog tayo. Pasensya ka na, Hana, kung hindi ako nakadalo sa awarding mo. Sumakit kasi ang balakang ko eh. Siguro sa paglalaba ko kahapon. Naku, wag na po kayong tumanggap ng mga labahin, Manang Felisa. May hinuhulugan po akong food cart sa kakilala ko. Bukas, ide-deliver na nila rito. Magtulungan po tayo sa pagtitinda. Talaga? Naku, salamat naman. At magkakaroon na tayo ng tindahan. Ay, halika, kumain na tayo bago pa matunaw tong ice cream. Masayang inawitan ng mag-ina si Manang Felisa. Kahit hindi nila ito kamag-anak, itinuring nila itong pamilya. Kahit papano'y napunan ng mag-ina ang pangungulila ng ginang sa anak nito na matagal nang hindi umuwi. Kumuha ng litrato si Lori
habang nasa harapan nila ang pagkain at suot-suot pa ni Hana ang mga medalya nito. Agad siyang nag-post sa Facebook. Ilang sandali nakatanggap siya ng mensahe mula kay Billy. Hana, anak! Congratulations daw, sabi ng tatay mo. Yun lang po? Hindi po ba siya uuwi? Wala naman siyang ibang sinabi. Huwag mo nang isipin yun, anak. Nandito naman kami ng lola mo. Opo, nanay. Kinabukasan, sabik na tinanggap ni Lori ang food cart na hinatid sa kanya ng kanyang pinagbilhan. Degulong pa yun, kaya't hindi na sila mahihirapan kung gusto nilang lumipat ng pwesto. Hala, ang ganda! Akala ko maliit lang to. Nay, pwedeng ilagay dito ang palamig, tsaka yung kutsinta at sapin-sapin nyo. Pwede pong lutuin sa steamer nito. Pwede ring prituhan ng burger at hotdog. Oo nga eh. Basta kapag wala ko, tutulungan mo ang Lola Felisa mo sa pagtitinda ha. Kailangan ko pa rin kasing magtrabaho, lalo na't hindi naman tuloy-tuloy ang pagpapadala ng tatay mo ng pera sa atin. Siyempre naman po, Nay. Sigurado ako, marami pong bibili sa atin. Siguro, doon na muna tayo magtitinda, malapit sa gym. Marami kasing tao ron kapag may liga. Ako na ang bahalang kumausap kay Kapitan. Alam mo naman ang ibang taga rito, mga inggitera. Kaya kukuha ako ng permit. Ay, oo nga pala, kailangan yun. Ito pong pera para sa puhunan po natin, Manang Felisa. Ikaw na lang po ang bumili ng sangkap ng lulutuin natin. Sasamahan po kita sa palengke, Lola. Maraming salamat, Lori. Sige, bukas mamamalengke kami ni Hana. Sa unang araw ng pagbubukas nila, ay dinagsahan ng mga kabataan ang paninda ni Manang Felisa at Hana. Hindi na sapin-sapin at konsinta ang paninda nila katulad noon, kundi hotdog, sandwich at burger na si Hana mismo ang namili. Sa edad na 10 taon, ay marunong na itong pumili ng papatok sa panlasa ng mga kabataan. Oh, di ba, Lola? Marami na tayong benta. Hanggang kailan po ba ang palaro sa gym? Tuwing Sabado at Linggo, meron naman dito eh. Kaya dito na tayo pwesto. Ang galing ng ideya mo, Hana. Hana, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, anak. Umuwi ka na pala, Tay? Uy, tinatawagan ko ang nanay mo. Pero hindi siya sumasagot eh. May trabaho po kasi siya ngayon. Linggo ngayon ah. Akala ko ba day off niya? Kasi umabsent na po siya nung awarding ko eh. Kaya ngayon po siya pumasok sa trabaho. Kaninong food stand tong ginagamit niyo? Binili po yan ni Nanay para po hindi na kami kung saan-saan lalatag ng mesa. At para hindi na po kami nagbibit-bit ng mga paninda namin. Ang dami niya yatang pera. Samantalang inaaway niya ako tuwing hindi ako nagpapadala ng pera sa kanya. Tahimik na nakikinig si Manang Felisa habang nag-uusap ang mag-ama. Itinago ng mabuti ng ginang ang benta nila sapagkat may pagkatuso rin si Billy. Tinanong ng lalaki ang anak nitong si Hana kung magkano na ang kinikita ng mga ito. Ngunit umiling-iling lang ang bata dahil hindi pa nito alam kung magkano. Manang Felisa, Oh, ako na lang ho magbibigay ng pera mamaya kay Lori, ha? ay hindi pwede, iho. Ay bakit naman hindi? Asawa niya naman ako. Kaya ako na mag-aabot sa kanya mamaya. Ako na magbibigay sa kanya. Isa pa, hindi pwedeng galawin ang puhunan dahil mamamalengke kami ulit bukas. Tay, umuwi na lang po kayo sa bahay. Kami na lang po ang bahala dito ni Lola. Diyan na nga kayo. Hana, kapag hiningi ng tatay mo ang benta, wag na wag mong ibibigay sa kanya ha. Baka mawala pa niya ang pera. Kailangang idiretso nating ibigay sa nanay mo. Maliwanag ba ha? Opo, Lola. 6:00 ng hapon nakauwi si Hana at Manang Felisa.
Tulak-tulak ang food cart patungo sa kanilang bahay. Napansin ni Hana na wala sa bahay nila ang ama, kaya't sumama na lamang siya sa bahay ni naman ng Felisa. Nasaan na kaya si tatay? Baka nakipag-inuman sa mga kaibigan niya. Mabuti na lamang at hindi niya nakuha ang pera. Kung nagkataon ubos na to sa isang iglap lang. Alas 11 na ng gabi umuwi si Lori galing restaurant. Dumaan muna sa bahay ni Manang Felisa upang sunduin ang kanyang anak bago umuwi ng kanilang bahay. Umuwi na pala ang tatay mo? Pero nasaan na siya? Ewan ko nga po eh. Oh, ayun na pala siya. Pero lasing na naman. Dumating na pala yung mayaman kong asawa. May bagong negosyo ka. Pinipilit mo pa akong padalang ka ng pera. Pero may pambili ka naman pala ng food cart. Hindi pera mo ang pinambili ko nun. Ipon ko galing sa sweldo ko. Tsaka responsibilidad mong padalhan ng pera ang anak mo. Kesa naman maubos lang ang sahod mo sa mga bisyo mo. Tignan mo nga kararating mo lang pero lasing ka na naman. Sa susunod, ako na magtitinda, ha? Tapos na ang trabaho namin Baka 2 buwan pa ang susunod namin proyekto. Ay, hindi pwede. Maghanap ka na ng pagkakakitaan mo. Huwag ka nang mangialam sa food cart business ko. Si Manang Felisa na ang nagtitinda ron. Mas papaboran mo pa yung matandang yun kaysa sa akin. Baka na nakakalimutan mo. Asawa mo ako, Lori, ha? Oo. Asawa mo ako. Asawa nga kita. Pero mas may tiwala naman ako kay Manang Felisa kaysa sa'yo. Kaya pwede ba? Matulog ka na dahil lasing ka na, Napansin ni Lori ang mga pulang marka sa leeg ni Billy. Ngunit hindi na lamang niya kinumpronta ang asawa dahil lasing ito. Dumiretso na lamang siya sa kwarto ng anak at doon natulog. Kinaumagahan na, habang kumakain sila ng almusal, napansin ni Lori na panay tunog ang cellphone ni Billy. Pangiti-ngiti pa ito habang binabasa ang bawat mensahe. Tapatin mo nga ako, Billy. May babae ka na naman ba? Bakit mo naman naisip yan, ha? Ano yung mga pulang marka sa leeg mo, ha? Ha? Tsaka, bakit palagi ka na lang walang pera? Gayong minsan ka na nga lang nagpapadala para sa anak mo. Sa mahal ang gastusin sa Maynila. Alangan namang hindi ako kumain doon. Seryoso ka ba? 1,000 ang pinapadala mo kada linggo. Tapos magkano ang sweldo mo? Huwag ka nang umalis kung ganyan lang naman. Mas mabuti pang pumasada ka na lang ng tricycle. Mahahatid sundo mo pa si Hana sa paaralan. Ay, hindi pwede. Bakit naman hindi pwede, ha? Dahil hindi mo magagawa ang bisyo mo? Alam ko namang nambababae ka eh. Oy, At balita ko na ikaw pang nagpapaaral sa babae mo. Kaya madalas wala kang pera. Akala mo siguro hindi ko alam, ha? Kalat na dito sa lugar natin ang pagiging maharot mo kahit sa Maynila ka nagtatrabaho. Lori. Sino naman ang matabil na bibig ang nagsabi niyan, ha? Hindi totoo yan! Kahit saang lugar ka talaga pumunta, hindi nawawala yung pambababae mo. Huwag ka nang umuwi rito kung hindi ka magbabago. Hindi ka na nga tumatabi sa akin sa pagtulog. Para ano pa? Para mahawa ako sa sakit na dala mo? Gampanan mo na lang ang pagiging ama mo kay Hana. Dahil simula nang mambabae ka, matagal na tayong tapos. Kapal talaga ng mukha mo. Puro ka nalang duda. Bakit? May prueba ka? Oo! Meron? Oo! Yang sa leeg mo, Ah, Kararating mo lang nakapag-table ka na agad sa ibang babae sa bar? Nakakahiya ka! Sinama mo pa sa hotel. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Kasi may nakakita sa inyo kahapon. Nakakadiri ka. Kung sino-sino na lang ang sinisipingan mo. Matagal nang may lamot ang magsasama na mag-asawa. Ngunit umuwi pa rin si Billy sa kanilang bahay. Nalaman ni Lori ang pambababae nito nang may makapagsumbong sa kanya na isa sa kasamahan sa trabaho ni Billy. Bagamat hindi pa man ito nakakapagsumbong, alam na ni Lori ang kabalastugang ginagawa ng asawa nito. Nagising si Hana nang marinig ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Kaya tumahimik si Lori sa pagtatalak dahil ayaw niyang makita sila ng anak na nag-aaway.
Nay, nag-aaway po ba kayo? Hindi anak. Nag-uusap lang kami ng tatay mo. Halika na, kumain ka na rito para maihanda na natin ang mga paninda pagtapos mong mag-almusal. Anak, gusto mo bang sumama sa akin sa pamamasyal doon sa plaza mamayang hapon? Sige po, tatay. Ay sige, susunduin na lang kita mamaya. Aalis muna ako. Napaismid pa si Billy nang mapasulyap kay Lori. Tumayo ito at lumabas ng bahay na hindi man lamang nagpapaalam sa asawa. Oh, saan ka na naman ba pupunta? Pwede magpapalamig. Aga-aga, init ng ulo mo eh. Nakakatuliling. Nakakarindi na yung boses mo. Dahil hindi na magandang pinaggagawa mo eh. Samahan mo naman ang anak mo para naman makapag-bonding kayo. Sa tagal mong nawala, sa inuman ka na naman pupunta. Mamayang hapon nga. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pababayaan. Lumabas ng bahay si Billy at tuluyan ang pumunta sa tindahan kung saan ito nakilala si Cindy. Anak ito ng tindera na pinagbilhan niya kahapon ng sigarilyo. Ngunit nagkataon na naroon ang babae. Kaya't matapos nilang mag-usap, ay agad na nagkayayaan sila sa bar. Kararating lang din ito galing ibang bansa. Billy. Alam mo, namiss kita kaagad. Mabuti naman, pumunta ka rito. Oy. Huwag mo nga akong yakapin. Mamaya may makakita pa sa atin eh. Ano naman? Wala namang nakakakilala sa'yo rito, no? Anong wala? Marami kayang chismosa sa paligid. Mamaya makita tayo at magsumbong na naman kay Lori. Ang lakas pa naman ng radar nun. Iwanan mo na kasi ang asawa mo. Diba sabi mo, hindi ka na niya pinapasaya? Kaya nga sobrang sabik ka kagabi, diba? Ay, Baka gusto mong maulit yun. sa susunod na araw na lang. Bakit naman? Namiss pa naman kita. Sige na, pagbigyan mo na ako. Nangako ako sa anak ko na ipapasyal ko siya mamaya eh. Baka magtampo na sa akin yun. Hayaan mo na siya dun sa nanay niya. Sige na. Gumawa na lang kasi tayo ng sarili nating anak. Ay, kailangan kong tuparin yung pangako ko kay Hana eh. Ayoko namang sumama ang loob nun sa akin. Sige na nga. Basta, akin ka na, Billy. Ha? Oo na. Siniil ng halik ng babae si Billy at mahigpit itong niyakap. Halos lumuwa ng dibdib nito sa suot itong damit at napakaikling shorts. Nagtrabaho si Cindy sa Japan at may boyfriend na matandang Hapon. Ngunit namatay ito, kaya siya umuwi ng Pilipinas. Ngunit nang makita nito si Billy, naakit ito sa lalaki dahil sa matipuno nitong katawan. Kahit na isang araw pa lamang sila nagkakakilala. Pumasok na muna tayo sa bahay. Ha? Wala si nanay rito. Pinuntahan niya kasi si Chang. Kaya, solong-solong muna ako. Ay, kailan ka ba babalik sa Japan? Ha? Ewan ko. Pero baka hindi na eh. Patay na rin naman si Tanda. At sa akin niya ipinamana ang pera niya. Kaya yung mga anak niya galit sa akin. Sorry na lang sila. Pera lang naman talaga ang habol ko sa matandang Hapon na yon, ano? Hindi naman niya ako napapasaya sa kama. Pero ikaw, Billy, sobrang gusto kita. Oh? Nagtagpo ba naman tayong mga sabik eh? Muling may nangyari sa pagitan nilang dalawa dahil sabik sila sa tawag ng laman. 4:00 na ng hapon na mapagpasyahan ni Billy na umuwi. Naku, hinihintay na siguro ako ni Hana sa bahay. Sandali lang. Magbibihis lang ako. Gusto kong sumama sa inyo. Ipakilala mo na lang ako sa anak mo bilang kaibigan mo. Diba? May trabaho naman ang asawa mong pangit. Hindi nga pwede, Cindy. Ano ka ba? Sige ka. Kung hindi ka papayag na sumama ako sa inyo,
hindi kita papayagang umalis dito sa bahay. Sige na nga. Wait lang ha, magbibihis lang ako. Sinundo ni Billy ang anak na si Hana sa kanilang bahay. Nadat na niyang nakabihis na ito at nababagot na sa paghahanap sa kanya. Kala ko po, di na kayo dadating Ay, pwede ba yun? Siya nga pala, anak. Ay, pwede bang sumama yung kaibigan ko? Gusto rin kasi niyang mamasyal eh. Lalo na't kadarating lang niya galing sa ibang bansa. Sige po. Ayos. Paano? Tara na. Naghihintay na siya sa plaza. Pagdating ng plaza, sinalubong sila ni Cindy. Bakat ang damit nito sa sexy nitong katawan. Napawang ang bibig ng bata nang makita ang itsura ng babae. Grabe, Tay! Para po siyang si Snow White! Ang puti niya! Hi, Hana! Ako pala si Cindy, friend ng tatay mo. May gift pala ako sa'yo. Wow! Ang daming chocolate at may magagandang hair clip pa! Nagustuhan mo ba? Opo! Thank you po, tita! Naikwento kasi ng tatay mo sa akin birthday mo raw last week. Kaya naisipan kong bigyan ka ng gift. Alam mo, na-miss ko rin ang mag-picnic. Kasi sa ibang bansa, puro trabaho na lang kasi ang inaatupag ko eh. Hindi na ako nagpapahinga. Mabuti na nga lang at niyaya ako ng tatay mo. Inilatag ni Cindy sa damuhan ang dala nitong kumot at doon na naupo. Kahit na hindi komportable si Hana sa babaeng kasama nila, ay pilit siyang napangiti. Sapagkat mabait naman ito sa kanya at binilhan pa sila ng pagkain. Saya talaga. Ay, na-miss ko to. Hana, kumain ka na marami itong fried chicken ubusin mo yan Thank you po, tita. Alam mo, anak, ang tita Cindy mo nagbayad sa lahat ng pagkain natin. Naku, okay lang Konti lang naman to May gusto ka pa ba, Hana? Wala na po, tita. Busog na po ako. Ay, naku, mag-aalas 8 na pala. Kailangan na nating umuwi. Baka pauwi na rin ang nanay mo, anak. Sige po, tay. Nag-enjoy talaga ako sa picnic natin. Ihahatid ko na lang kayo. Naku, wag na, Cindy. Wag na. Sasakay na lang kami ng jeep, ha? I insist. Ay. Baka mapano pa kayo sa daan Alam ni Billy na alas 11 ng gabi umuwi si Lori. Kaya't pagdating nila ng bahay, ay pinapasok pa niya ang kanyang kabit sa loob ng bahay. Papatulugin ko na lang muna si Hana sa kwarto niya, ha? Napagod din siya sa paglalaro sa plaza, ha? Sige. Hihintayin kita dito sa sala. Dahil sa pagod, mabilis na nakatulog si Hana. Kaya't nagkaroon na naman ng oras na maglambingan ang dalawa. Hinalik-halikan ng babae ang leeg ni Billy. Ilang sandali siniil din siya ng halik ng lalaki. Bakit ba kasi ayaw mo umuwi? Mamaya abutan pa tayo ni Lori. Di ba? Alas 11 pa naman ang out noon. Maaga pa. Kahit na. Sige na. Umuwi ka na. 10 minutes pa. Siguro ginayumo mo ko. Kaya ayoko mapalayo sa'yo Anong ginayuma? Habang naglalampungan sila, biglang nag-brown out. Kaya't nagsindi ng kandila si Billy. Ilang sandali naiihi ang babae. Bit-bit ang kandila, sinamahan siya ni Billy patungo sa banyo at inilapag ng lalaki ang kandila sa labas ng pintuan. Maya-maya'y bumalik din ang ilaw. Ngunit nakalimutan nilang patayin ang kandila at muling bumalik sa sala. Do'y ipinagpatuloy nila ang harutan. Hindi nila napansin na nilamon ng apoy ang kurtina.
hanggang sa mabilis itong kumalat sa dingding patungo sa kwarto ng anak. Dahil gawa sa light materials, ay tuluyan na itong nilamon ng apoy. Kumapal ang usok at nagsilaglagan din ang mga kahoy na natutupok ng apoy. Lalabas na sana ng silid si Hana, ngunit nahimatay siya ng makalanghap ng usok. Tarantang tumakbo si Billy patungo sa kwarto ng anak, ngunit nilamon na ng apoy ang kwarto. Hirap na rin makapasok doon si Billy dahil humarang ang lumalagablab na haligi at nagsisilaglag ang mga yero. Hana! Anak! Billy, hindi ako makahinga. Kailangan natin makalabas! Pero si Hana! Ang anak ko! Lumabas na tayo. Bago tayo masunog dito. Billy! Yung bubong, mamamagsak na! Nadidinig na nila ang mga boses ng mga tao sa paligid dahil maging ang katabing bahay ay nadamay sa sunog. Wala nang nagawa si Billy kundi buhatin palabas ng nasusunog na bahay ang nanghihinang babae. Halos madapa si Manang Felicia sa katatakbo nang malamang nasusunog ang bahay ni na Lori. Ginabi siya sa pag-uwi galing sa pagtitinda. Sa di kalayuan, natatanaw niya si Billy at ang babaeng kasama nito, ngunit wala si Hana. Kaya't dali-dali niyang nilapitan si Billy at nag-alalang tinanong ang lalaki. Tumakbo si Cindy palayo sa takot na masisi sa pangyayari. Billy, nasan si Hana? Hindi ko siya nailigtas. Nasa loob pa rin siya. Tumawag na po kami ng bumbero. Naku, si Hana! Bakit mo pinabayaan ang anak mo, Billy? At sino ang babaeng yon, ha? Ay, hindi ko sinasadya. Kasi biglang nag-brown out. Nung bumalik yung ilaw, bigla na lang lumagablab yung apoy. Doon sa kwarto ni Hana. Nagtulungan ng mga bumbero at mga residente sa pagtupok sa apoy dahil mabilis itong kumalat dahilan na masunog ang 3 bahay. Pagdating ni Lori, halos mahimatay siya nang sumambulat sa kanyang paningin ang bangkay ng anak na bitbit ng mga bombero. Napula ang apoy, ngunit sunog na ang katawan ni Hana nang kunin siya ng rescue team. Lori, patawad. Hindi ko nailigtas si Hana. Anong ginawa mo? Bakit mo pinabayaan si Hana? Lori, Minsan ka na nga lang niya nakasama. Pinagkatiwala ko siya sa'yo. Tapos ito pa ang inabot niya. Walang iya ka! Kahit kailan pabaya kang ama, pinatay mo ang anak ko! Hayop ka! aksidente nangyari. Hindi ko gustong mamatay siya. Sinungaling ka! Napakawalang kwenta mong tao! Hayop ka! Halos mamao sa kakasigaw si Lori habang sinasampal-sampal si Billy. Ilang sandali dinala ng rescue team ang labi ni Hana sa sasakyan upang dalhin sa morgue. Pagkagising ni Lori, muli na naman siyang umiyak dahil naalala na naman ang sinapit ng anak. Sana hindi na lang ako pumayag na ang tatay niya ang kasama niya sa bahay. Sana hindi nangyari to, Manang Felisa. Mas ligtas pa ang anak ko kapag ikaw ang kasama niya. Maging ako, nalulungkot sa biglaang pagkawala ni Hana. Apo na rin ang turing ko sa kanya. 8:00 na ako na makauwi sa bahay. Nadatnan ko na lang na nagkakagulo na ang mga tao. Lori, doon ka na muna sa bahay tumira. Maraming salamat po, Manang. Halos maabo ang buong bahay ni na Lori dahil sa kapabayaan ng asawa nitong si Billy.
Si Hana lamang ang nasawi at 2 batang naitalang na sugatan sa nangyaring sunog. Bagamat lumabas na aksidente ang pangyayari dahil sa kuryenteng nag-short circuit, sinisi pa rin ni Lori si Billy sa pagkamatay ng kanilang anak. Habang lumilipas ang araw, nadaragdagan ang puot na nararamdaman ni Lori sa asawa sa tuwing may nadidinig siyang usap-usapan tungkol sa nakitang babae na kasama ni Billy bago at pagkatapos ng sunog. Naalala din niya ang damit ng asawa na may bahid ng lipstick sa kwelyo nito. Sumapit ang libing ni Hana, ngunit hindi pa rin kinikibo ni Lori si Billy. Hindi pa rin siya pumapasok sa restaurant dahil hindi siya makapag-focus sa trabaho. Kaya't nagtinda na lamang muna siya ng pagkain. Nang gabing yun, pumwesto sila sa plaza dahil sa ginanap na Miss Nanay pageant at maraming tao ang naroon. Napatitig siya sa 2 taong pamilyar sa kanya. Hindi siya nagkakamali na si Billy yun at ang hinihinala niyang kabit nito dahil maigpit na nakahawak ang babae sa braso ng kanyang asawa. Ang kapal talaga ng mukha niya. 1 linggo pa lang mula nang mailibing si Hana. Pero hindi man lang nakikitaan ng lungkot sa kanyang mukha. Ang saya-saya niya habang kasama ang kabit niya. Siya nga yung babaeng nakita ko na kasama ni Billy nung naganap ang sunog. Natataranta pa nga yan eh. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat, Manang Felisa. Mas inuna pa niyang makipaglampungan sa kabit niya kaysa iligtas sa sunog si Hana. Umanda sila sa akin. Hindi na napigilan ni Manang Felisa si Lori nang sugurin nito si Billy at ang kabit nitong si Cindy. Hinampas niya ng sandok ang asawa sa noo, dahilan na maggulat ito. Walang hiya ka! 1 linggo pa lang mula nung mailibing si Hana, pero kasama mo na yung kabit mo na parang ang saya-saya niyo pa! Kaya namatay ang anak natin dahil mas inuna mo pa ang makipaglandian sa babaeng yan kaysa iligtas si Hana! Hoy! Ano gusto mong gawin ko? Ha? Magmokmok? Katulad mo? Wala na si Hana. At hindi na natin maibabalik ang buhay niya. Kahit na maglupasay ka man sa kakaiyak. Ang sabihin mo, sarili mo lang ang iniisip mo! Wala kang pakialam sa pamilya mo! Magsama kayong dalawa! Umiyak na napaupo si Lori sa kanyang kinatatayuan, kaya't nilapitan siya ni Manang Felisa. Tumalikod na rin sina Billy kasama ang kabit nito dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao. Kinuha ng ginang mula sa basurahan ang baso na pinag-inuman ng 2 na itinapon ni Billy. Pasimpleng itinago ni Manang Felisa ang straw sa kanyang bulsa. Halika na, Iha. Hayaan mo na sila. Manang, napakawalang hiya talaga nila. Harap-harapan na siyang nambababae. Wala na talaga siyang kahihiyan. Huwag mo nang isipin si Billy. Makakasama yan sa'yo. Halika na. Umuwi na lang tayo. Konti na lang naman ang natitira nating paninda eh. Doon na nanirahan si Lori sa bahay ni Manang Felisa. Pagdating nila roon, ay agad na pumanik sa kwarto si Lori at nakatulog din. Ngunit hindi nawala sa isip ni Manang Felisa ang mukha ni Billy at ang kasama nitong babae. Mula ng araw ng sunog at kaninang magkasama sa plaza. Alam kong hindi aksidente ang nangyari. Kundi talagang pinabayaan mo si Hana kaya siya namatay. Dahil sa kahangalan mo, pahihirapan kita. Kasama ang kabit mo. Kinuha ni Manang Felisa sa basket ang kanyang mga gamit. Nagsindi siya ng pulang kandila at isinalang sa usok ang mga straw na ginamit ni Cindy at Billy. Umusan ng mga kataga ang ginanga. Bago yun binalot ng mga napudpud na halamang sangkap at inilagay sa papel. Tuwing araw ng Martes at Biyernes ay dinadasalan niya yon. Samantala, habang kumakain, napahawak sa kanyang batok si Billy
dahil wari niya'y may kumagat sa kanya. Hoy, aray! Oh, sakit ng pato ko. May insekto yatang kumagat sa akin Ay! Aray! Namula nga, oh. Sandali. May cream ako rito para matanggal ang pamumula. Medyo kumikirot eh. Ayan, Maya-maya lang, mawawala rin ang pamumula kapag nalagyan ng cream. Itong ginagamit ko sa insect bites. Sa halip na bumuti ang pakiramdam ni Billy, ay kumalat sa likod nito ang pamumula. Kinabukasan, nahirapan siyang bumangon dahil naramdaman niyang mahapdi at mabigat ang kanyang likod. Ipinakita niya yun kay Cindy upang malaman kung ano nangyayari sa kanya. Ow! Oh my gosh! Namamasa at parang puputok ang balat mo. Kaya siguro ang hapdi. Parang may lumabas pang nana, oh. Ipatingin mo na nga yan sa doktor. Baka nakakahawa yung sakit mo, ha? Samahan mo ko. Parang hindi ako makatayo eh. Ha? Biglaan naman ang pagkalat ng sugat mo. Nakakadiri! Niresetahan ng doktor ng gamot si Billy dahil psoriasis ang findings nito sa sakit ng lalaki, sanhi ng paninigarilyo. Ngunit laking pagtataka ni na Billy at Cindy kung bakit biglaan naman ang pagkalat noon. Habang lumilipas ang mga araw, lumalapad ang sakit sa balat ni Billy. Nandidiri na rin si Cindy sa takot na mahawa sa lalaki. Nagbago rin ang pakikitungo nito. Ang nooy malambig ay tila ba'y tuluyan ng nanlamig. Kung umuwi ka na lang muna sa asawa mo. Ha? Next month kasi, babalik ako ng Japan. Hindi pwede akong mahahawaan ng sakit mo sa balat, ha? Uy, sabi naman ng doktor, hindi naman to nakakahawa eh. Kahit na, no? Puhunan kong makinis na balat ko. Kaya hindi ako pwedeng magkagalis na katulad ng sayo. Uy, Maghiwalay na muna tayo. ano? Pero wala na akong babalikan. Hindi to pwede, Cindy. Ay, buo na ang desisyon ko, Billy. Hindi pwedeng magbantay na lang ako sa'yo habang buhay na ganyan ang itsura mo, no? Agad na tinalikuran ni Cindy ang lalaki at lumabas ng apartment. Mula nang mamatay si Hana, ay nagsama na silang dalawa dahil wala namang matutuluyan si Billy. Ganun na lamang ang panlulumo ng lalaki nang makipaghiwalay sa kanya si Cindy. Lumala ang kalagayan niya habang dumadaan ang mga araw. Napagpasyahan ni Billy na humingi ng tulong kay Lori. Pinuntahan niya si Lori sa pwesto nito upang kausapin ang dating asawa. Lori, patawarin mo ako. Wala na talaga akong ibang malalapitan eh. Anong ginagawa mo rito? Lori, may sakit ako. Wala na ako ibang mapupuntahan pa. Iniwan na rin ako ni Cindy. At saka, hindi naman ako pwede rin sa kapatid ko kasi may anak siyang inaalagaan. Grabe ka. Grabe ka talaga. Saan ka ba kumukuha ng kakapalan ng mukha mo? Babalikan mo ko dahil iniwan ka na ng kabit mo? At wala ka ng pakinabang sa kanya? Hindi na akong dating Lori na uto-uto. Pwede bang umalis ka na? Pero, Doon ka sa kabit mo magpaalaga. Naiisip mo lang ako kung wala ka ng ibang mapupuntahan eh. Nanginginig sa galit si Lori habang itinataboy ang dating asawa. Kahit kaunting away wala siyang naramdaman kay Billy. Naroon din si Manang Felicia na walang imik na nakatingin sa lalaki. Umalis na lamang si Billy at muling nakiusap kay Cindy na tanggapin ito. Ngunit tuloy na rin siyang pinagtabuyan ng kanyang kabit. Hanggang isang araw ay nabalitaan na lamang nila na namatay si Billy. Natagpuan ang bangkay nito sa plaza at agad namang inilibing dahil sa takot ng mga residente na mahawa sa sakit na dala nito. Manang, tama ho ba ang desisyon kong wag siyang tanggapin?
Hindi mo kailangan na makonsensya, iha. Kung ano man ang kanyang sinapit, nararapat lamang yun sa kanya. Dahil pinagbayaran lang niya ang bunga ng kanyang kapabayaan sa inyo. Mas pinili pa niya ang ibang tao para lumigaya siya kesa makasama kayong pamilya niya. Isang araw bago ang pag-alis ni Cindy patungong Japan, tinubuan din siya ng sakit sa balat katulad ng kay Billy. Kaya't gano'n na lamang ang pagkataranta niya upang magpagamot sa doktor sa takot na kumalat yun sa buo niyang katawan. Hindi siya natuloy sa pag-alis papuntang ibang bansa dahil maging ang kanyang muka ay tinubuan ng animoy galis na katulad sa aso. Hanggang unti-unting kinakain ang laman nito. Lingid sa kanilang kaalaman, nakagagawan niyo ni Manang Felisa. Natahimik na pinaghiganti ang kamatayan ni Hana. Nakagagawa ng pabayang amang si Billy at ng kabit nito. Dahil sa kaalaman sa kulam, ay pinahirapan sila ng ginang hanggang humantong sa kanilang kamatayan. Wakas. Billy! Ako yan! Si Billy! Bubu.